Isa pa. Ayan, good morning. Dito na tayo sa Uyo. Ayan, kasabayan natin ulit si, I think it's John, Ivan Consulta. John Consulta, yung reporter pala yun. So ito, pakaliwa na siya. Dito tayo sa kabila. Oo. Okay, and then may NWOW tayong kasabayan dito na EMC Golf Orange. Oh, pati yung ano niya, lalagyan na ng orange eh. Ano to? Parang kala ko e-bike din. Okay, mamaya ulit. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat ulit, no? Hindi tayo nakapag-charge kasi nag-brand out kahapon. So may pumutok na transformers dun sa kabila. Pero yan po ang kagandahan ng nag-aalalay kayo sa battery ninyo, no? Ibig ko sabihin, hindi nyo kasi dapat sinasagad, no? Kung bumaba ng percentage yan, kung kaya nyo mag-charge, charge na po kayo. Kasi ayun na nga po, no? May mga hindi tayo inaasahan, nag-brand out. So paano ka mag-charge? Papasok up kinabukasan, di ba? So ngayon, ayan, tingnan nyo, 77 volts lumalabas, oh. Mas mababa, so 15 kilometers na. Although ang ating ruta is around 20 kilometers lang naman, no? So more or less nagna 19 lang tayo, 18 yan. So minsan naikot tayo sa kabila kaya nagiging 21, ganyan. So yun yung mga preparasyon na dapat nung pinaghahandaan, no? Hindi sa lahat ng oras may ilaw tayo. Uso pa rin pala brownout. Nang tagal ko na hindi na-experience yung brownout. Actually yung brownout naman kasi ngayon is talagang may pumutok, no? Hindi katulad dati talagang buong paano ko ba masasabi yun? Hindi naman Quezon City, buong lugar doon sa area, no, district kunyari, walang ilaw, di ba? So minsan kasi doon pa lang sa Holy Cross brownout hanggang bayan na yun. So yun yung mga scenarios, no? Dito tayo. Medyo pangit pa dumaan dito kasi yun, may mga nakaumbok dito eh. Ayan, no? So ipapatagin pa nila yan. Sige, pauna ka na. Tanda ko dito tumakbo yung aso. So yun yung mga Hello, ganyan kamukha nung aso. Hindi ko na talaga na video nyo kasi mag-i-start pa lang ako nun. Ayun, nauna naman ako ng aso na ayun, nakaumbok. Iwas. Ayan, so ang maganda rin sa kunyari dalawa yung e-bike mo, no? Okay din dalawa, no? May backup ka na isa. Lalo na yung mga naka-lead acid. Maganda yung ko dun, may backup. Kasi medyo matagal kasi mag-charge ang naka-lead acid. So it takes time. Tapos mo pa yun, papalamigin mo pa yun bago mo magamit, di ba? Kung kunyari napunta ka ng birthday yan, no, gamit mo, yun pa rin service mo. Alas 10 ka umuwi o 11 ka umuwi, medyo normally charging mo 4 to 5 hours. So kung medyo malayo yung pinapasukan mo, kailangan mong mag-prepared ng maaga. So mamamatay o bubunutin mo yung hindi ka masyadong sakto lang din naman pala. Kaya lang kung wala kang timer, nagigising-gising ka. Yan ang problema sa nagmo-monitor ka pa ng ng charging mo. Mapupuyat ka dyan eh. Silip ka ng silip kung naka-green na, tama ba? Kung kayo nagcha-charge nang wala kayong timer, silip kayo ng silip kung naka-green na, tama ba? Mga comment nga kayo dyan sa baba kung kayo ay isa sa mga biktima dati na napupuyat dahil kakabantay sa charging na yan. Sa charger ninyo. Ayan, so tayo? Mindanao Avenue. Ayan, ilan na tayo? 7,778. So naka 16 kilometers na lumalabas dito.
umiinit na naman. Kahapon lakas ng ulan eh. So far ang ating unit nauulanan, naaarawan, nauulanan. Wala naman naging major problem. Minsan nakakurap-kurap lang ng konti yung ano, yung high beam. Pero hindi naman nakakaapekto. Wala naman. Pero may tuturo ko sa inyong ano, hindi ko masabing hack eh. Basta meron akong ano, sa susunod kong video gagawin na lang para hindi masyadong mahaba yung video. So yun, ating alamin. Mabuti ng ano kayo, handa. Wait lang, bahan tayo. Sa lilim tayo at tabing-tabi tayo, oh. Pati ito kaliwat kanan, tapos hindi pa pantay yung kalsada. Nagewang-gewang tayo. So meron palang makina sa ano, sa Cebu. Okay. Haya. Mainit. Check. Usok tayo. Ayan, so ano na tayo dito? Nakapwesto na tayo, na pakaliwa tayo papuntang Congressional. So road 20 pa lang to, pero nakapwesto na tayo dito kasi nga sa traffic na yan, mas marami yung hindi nagbibigay niyan kasi ayaw na nila masingitan sila. Kaya kalma lang kayo, dapat pumwesto na kayo sa dapat yung pwestuhan kasi yun nga, kung hindi nagbibigay, nagkakainitan pa kayo ng pagkasingit-singit, di ba? So yun lang naman guys, at ano, kailangan nyo din maintindihan yung mga pagsingit ninyo, dapat meron din tayong respeto sa kapwa nating rider. Ayan, so ito yung ating plastic, itong cover. So far sa initan wala naging problema, hindi nagbibitak-bitak, intact pa rin naman siya. Tatong puti, wala naman siyang crack or wala naman siyang symptoms ng ano, nang nagkakaroon na siya ng markings, no, ng yun nga, yung crack. Dito na tayo, huwag na natin pilit. Ayun, pwede na. Okay, kamote daw yung busina kaysa preno. Anticipated ko po yun. Yung nakaraang video ko may nag-comment eh, kamote daw kasi nga ano, inuna daw yung busina kaysa sa preno. Pumpreno tayo, hindi naman tayo tumama, no? Awareness lang na hindi kayo dapat ano, dapat kayo nakafocus, no, sa pagmamaneho. Yun lang po yung aking awareness na pinapakita ron. Bilang driver, responsibility ninyo na maging safe din kayo at makasafe din kayo, hindi kayo maka-apekto rin sa iba. Yung pagpreno doon, kung tayo tatama, peprenuhan ko yun. Sino ba namang gusto bumangga? Diba naman? Kaya lang sa bagay, meron kasi mga rider na inuuna yung bibig, inuuna yung preno, ay yung ano kaysa pumreno. Kasi talagang babakbakan niya palalo. Gusto niya siya mauna, no? Sa bagay may ganun, ano? I understand naman. Okay, so ito na lang po muna tayo. At Lunes na Lunes ulit po, no? Ito po, pasok ulit. Ayun, dito na lang. Maraming salamat po ulit. At susunod na video po natin gagawin yung awareness na sinasabi ko sa inyo dito, no? Alright, thank you. Nabutan tayo. Stoplight. Okay, dito na lang po. Thank you. So, okay. Once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?